Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanisa, mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner. Hi partner. Friday plema. Masarap. Oo naman. Of course. Marami ba ako? Laman dyan, hindi meron din ako. I have enough supply. I'm okay, partner. Thank you for the offer. Pero okay lang ako. Minsan nga iniinuman ko ng tubig. Para dumami. Oo, tapos inom tubig. Oh, hindi busog na. Yan po yung tips para pumayat. Speaking of tips, meron tayong tambalanisa na nagtatanong. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2007. Simula nung wala pa po akong asawa hanggang ngayon na meron na po akong 3-year-old. I am going to another country with my 3-year-old for the first time. Baka naman po meron po kayong tips na pwedeng ibigay po sa akin kung paano magiging enjoyable yung trip. Thanks and God bless. Ayan. Okay. Una sa lahat, maging enjoyable talaga yan kapag meron talagang budget. Yan. Kapag binadgetan mo talaga ang isang bakasyon, ma-enjoy mo talaga yan kasi hindi ka masyadong mag-iisip kung anong, 'di ba? Kasi magiging limitado kasi yung galaw mo pag wala kang budget. Relate, meron kaming mga labas na talagang very very out of budget at dahil doon yung basta ang hirap ng kilos. So, kailangan una sa lahat, meron kang extrang budget. Lalong-lalo na kapag may batang kasama, tapos first time, ganyan. Pero yun yung mahalaga dyan. At syempre, importante, ako para sa akin, kung halimbawa first time sa isang lugar, it's always very safe na sumama sa mga tour packages. Yes. Oo, kasi kapag hindi mo paggamay ang isang lugar, tapos gusto mong ma-enjoy yung lugar na yan, nang mabilis, nang hindi ka na kailangan mag-isip kung paano pupunta, ayan, mag-join ka ng mga tour packages kasi meron niyang kasamang hindi ka na itinerary, tapos hindi mo na kailangan mag-commute kasi meron silang kasamang sasakyan, mga ganon. Yun yung suggestion ko kung first time. At higit sa lahat, importantatious talaga na na bantayan ng mga anak. Lalong-lalo kapag ganyan kaliit, nakakatarantayan kapag yung halimbawa bang, kunyari, hindi ko alam kung saan bansa ka pupunta. Kunyari, Hong Kong o Disneyland, o makita niya si Mickey Mouse, baka tumakbo, ang daming tao, 'di ba? Hindi mo alam kung saan mapupunta. Yan yun, nako. So, dapat dapat meron kang mga, para sa akin, ako ang ginagawa ko sa mga dati meron akong ganon, yung hindi naman leash, yung arm, yung sa wrist. Sa wrist na tali na nakatali din sa kanya. Ganon. Parang ganon, pwedeng ganon. Or ang ginagawa ko lagi, partner, meron silang suot na ID. Okay. Tapos nandun yung picture nila, pangalan ng nanay, in contact case, number. Ganon. This is mommy ganito, ganon. Yan. Totoo yun Kailangan yun kasi hindi natin talaga masasabi, lalong-lalo na sa ibang bansa. Mabuti kung dito nga sa Pilipinas, mawala, nakakataranta eh. Parehas pa tayong nagtatagalog. Ang lagi kong issue parte sa ibang bansa, yung bang natataranta ka na, hindi mo pa alam paano i-express sa English, di ba? Sa English, o kaya sa Fukien, o kaya sa Chinese, kung kung saan bansa ka man pupunta, di ba? Nakakataranta. This. That. Over there, ganon. Puro ganun lang eh, kasi hindi ka kayo nagkakaintindihan. Correct, di ba? So, kailangan mag-extra effort ka to stay safe para hindi mo kailangan pagdaanan yung ganyan na natataranta ka na
nawawala yung anak mo, tapos na kailangan mo pang magpaliwanag. Yung natataranta na nga yung puso mo kasi hindi mo mahanap yung anak mo. Natataranta pa yung isip mo kasi kailangan mo mag-English. Di ba nakaka-stress? So iwasan natin yung mga ganyan. Ingatan ng mga junakis pag nagta-travel. Na-imagine ko yung sakit ng tiyan, no? Kapag ganyan nagkakawala, nung nagkakaroon ng aberya, yun na mamawis ka ng malamig. Correct. Kasi masakit sa ano yun eh, masakit sa puso, masakit sa tiyan, masakit sa isip. Na paano ko itatawid to? Tama. Yung mga ganong detalye, paano ko itatawid to? Meaning, saan ko hahanapin? Paano ako magtatanong? Paano pag hindi pa kami nagkausap? Sinong pupuntahan ko? Kasi nga wala kang alam eh. Para kang nangangapa in a way sa dilim. Parang ganun. Pumasok ka sa isang kwartong madilim. Kung wala itong tour guide o hindi ka naka-include sa mga tour packages. So maganda yun. Highly recommended na mag-avail ka talaga ng tour packages. Ano yung mga makikita mo dyan? Itinerary. Minsan naka-indicate din dyan kung saang restaurant kayo kakain. So malalaman mo na kaagad kung saan ka mag-aalat ng budget. Ay dinner lang yung hindi kasama sa package. Or pwedeng lahat naman. Breakfast, lunch and dinner kasama rin sa package. So wala ka nang gagastusin masyado. Maliban sa mga pasalubong or pag nakyutan ka na may nakita ka mga available items na gusto mong iuwi ng Pilipinas, that's the time na gagastos ka ng extra. So dun pa lang madedetermine mo na kaagad kung ito na lang yung gagastusin ko. Minimal na lang. Tama. So yung mga ganon. Correct. Basta ganon. Pag first timers, mas maganda yung mag-join. Tapos ito pa, pasalubong. Okay. Alam nyo po, napakarami pong nasa Pilipinas na. Yes. Ang Pilipinas po ay hindi nahuhuli sa napakaraming bagay. Kaya nga pag minsan, merong nagtatanong sa akin na, anong gusto mo? Meron lang talagang particular, kunyari Singapore, Garrett popcorn kasi wala pa niyan dito. Walang Garrett popcorn dito sa Pilipinas, yung ganun. Pero otherwise, kunyari, ito ginagawa ng meron yung Garrett, yung padlock, meron. Gusto mong gawing popcorn, kakayanin mo, ikaw naman, decision mo naman. Nasa sa'yo yan. Diba? Yung Garrett, yung ginagamit ng guard. Ano yung Garrett? Yung gano'n, yung bago ka pumasok ng mall. Okay, Garrett ba tawag doon? Yun. Ganon. Hindi kasi minsan, mag-over baggage ka. Kunyari, at minsan, may mga airlines na sobrang strict nila sa may mga iba na makakalusot. Pero may mga iba na kahit 1 kilo lang, hindi talaga nila palulusutin. Most of the time actually, hindi nila palulusutin. So mag-over baggage ka sa isang bagay na meron naman sa Pilipinas. Ito pala yung Garrett. Pinapakita sa live namin. Yan. Nguyain yan kung kaya mo. Diba? Di go, di ba? Pero meron na sa Pilipinas niya. Yan, yung Garrett na yan, di ba? Pero yung Garrett popcorn wala, di ba? So yung mga ganun, yung binibili mo ba meron naman yan sa Pilipinas? Correct. Kasi kung meron, sa peso mo na lang siya bilhin, wala pang exchange rate unless talagang sobrang mura. 'Di ba? Tapos ang iisipin mo din, ang dami kong bibilihin na ganito. Ikukumpara mo doon sa magiging over baggage fee mo. Correct. Diba? Napamura ka nga. Kunyari, ito yung isa kong kaibigan. Pagka pumunta siya ng Korea, lagi siyang bumibili ng yung sa mga mukha-mukha ng mga BB cream. Hindi lang BB cream. Medyo mabibigat ito, partner, yung mga aloe vera. Yung parang, basta yung mga snail. Snail kinemeratic, parang mga ganon. Sabi ko, dami naman sa amin yan, ng snail. Natural pa. Punta ka sa Laguna. Correct, dami niyan. Lalo na pag ginagataan nga eh. Totoo. Lalo pag ganito medyo maulan-ulan na, naglalabasan ng mga snail na yan. Ganun. So, ang eksena partner, mas mura talaga doon. So, yung pwede niya mabili dito sa Pilipinas, mabibili niya ng 2 or 3 doon. Okay, good deal yun. Kaya lang, ang problema nga, ang naging ending, sobrang dami niyang binili, nagbayad siya ng excess baggage. Yung excess baggage, mas mahal pa kung bumili na siya dito sa Pilipinas. Kung nagmowa siya, gano'n. Malay mo pag pasyal nung nakita lang sa Watsons yan. Totoo. O kaya nasa SNR. Kasi halos lahat ng mga pinapasalubong nandun na. Ano ka ba? Meron sa Cash and Carry. Correct. Halimbawa, yung Japan. Isa nga, nasa Liana Supermarket, makita mo din doon. Ano ka ba? Annalyn's. Annalyn's Superstore. Nandiyan. Makikita mo talaga lahat available na sa napakaraming tindahan dito sa Pilipinas. Yung mga pasalubong. Madami lang din talaga sometimes na mas mura. Kaya lang yun nga ikukumpara mo dun sa excess baggage na babayaran mo.
mo. 'Di ba? So kung ganun din lang, halimbawa, kunyari sa Japan partner, meron akong gusto ko talaga yung lychee na drink na nabibili siya na una kong natikman sa mga vendo. So habang nandun ako partner, ang mura lang niya doon. Parang kung i-convert sa pesos, parang nasa 50 or less pa nga ng 50 pesos eh. So, tas lagi yung iniinom ko nag-uwi ako ng mga 4 lang, ganun. Kasi nga, compare ko dun sa bigat eh, di ba? Mami, sumabog pa sa mga gamit ko, di. Bulilyaso pa, magpapalaundry pa ako, di ba? Yung mga ganun, iisipin mo yan. So ang ending, 4 lang yung binili ko ng ganun, kahit gustong-gusto ko siya. Pagpunta ko dito sa MOA, nandito siya. Okay. Oo, dun sa dep store siya ng SM. Tapos, pero ano siya, triple the price. Nasa 160 siya. Ganon. Gets ko naman. So kung bumili nga ako na madami, nakamura nga naman ako ng kunyari 100 piso. Pero yun yung babayaran na excess baggage. Yun yung sinasabi natin. Totoo. Na nandito naman. Ang bibilihin mo pag nasa ibang bansa ka, bibilihin mo yung mga may tatak. Ganon. May mga nakalagay kunyari Sentosa. Yan. Yung mga ganon kasi wala niyan dito. Correct. O kung meron man, mahirap nang hanapin. Correct. Okay, punta ka ng halimbawa Malaysia, di ba? Meron dong ano bang mga Sunway Lagoon. Yan, ganon. Kasi kung halimbawa Malaysia lang, madami niyan dito. Ba't totoo naman? Oo nga. Alam mo yung ginagawa ng baka bentahan ka ng mangga doon. Correct. Madami din dito. Natanda namin na pumunta kami ng Malaysia. Sabi ng tour guide sa amin, this is the mango tree. Sabi sa amin mga Pilipino. Nung binabaybay namin yung parting yun ng Malaysia. Baka naman kasi maakit ka. Uy, may mangga daw sa Malaysia. May mangga daw. Iba daw yung mangga doon. Diba? Baka pwede. Kasi like, kunyari, sa Thailand, parang mas malalaki. Iba din. Pero huwag mo nang iuwi. Tikman mo na lang. Tikman mo na lang, i-enjoy mo na lang. Alam mo yung ginagawa ng isang kong kaibigan na itawag na lang din nating ako talaga yon, di ba? Anong ginawa? Pagka gusto ko magpasalubong ng sabi mo kasi yung tatak. So, nagpapasalubong ako dati pag pumunta ako dati ng Hong Kong, kunyari. O kaya kung saan man, Singapore, ganyan. T-shirt. Yes. Kasi kadalasan mura lang doon eh. I love Hong Kong, diba? Diba? Ta Singapore na Merlion, may drawing. Correct, ganon, diba? Mga ganon, diba? Mas mura kapag kaputi, mas mahal kapag color. Ganon, diba? Yun yung alam namin yan. Kinanbas na yan. Siyempre, kinanbas doon. Tapos na-realize ko, parang una, na-excess baggage ako, kakadala. At saka pangalawa, ang effort. Alam mo yun, ang effort niya. Alam mo ba gagawa ko, partner? Dito ko sa Pilipinas, pinapaprint. Kaya ang tatak ng t-shirt, blue corner. Dito. Pero naman din namin napansin kasi tinanggal mo naman wala yung etiketa. Naman, correct. Walang nakaalam, di ba? Hindi, wise. And that's being wise. Para sa akin ganun eh. Ganun talaga. Mura ko pa nabili dito, partner, 80 lang. Di ba? Parang kasi marami yung binili mo. Hindi ka na masyado naabala pagdadala. Yes. Diba? Nakamura ka pa kasi nga dito lang binili. Tama. Kung nakatulong pa ako sa Philippine economy. Diba? Napahappy mo pa yung mga tao nalinlang mong akaga. Galing ng Hong Kong yung pasalubong mo. Di nila pinaprint ko sa kapitbahay namin. Ay, may kasamang pagmamahal naman yun. At least may HK na nakatatak. Hindi, tsaka may kasamang pagmamahal. Ako ang nag-layout. Sabi ko, dito mo lagay yung yung picture ng Disney, ganyan. May kasama naman pagmamahal, tsaka naisip. Diba, pwede namang hindi ka pasalubungan hindi naman requirement. Pero pinasalubungan, ganon. Matik kasi yun mga kaibigan, kapag ang Pinoy talaga pumunta ng ibang bansa, hindi mawawala sa itinerary natin na magkaroon tayo ng time for pasalubong. Correct. Ganun talaga tayo Hanap ka na mabibilhan kasi iniisip mo yung pag-uwi mo dito sa Pilipinas, may bibigyan ka. Pamangkin mo, pinsan mo, nanay at tatay mo, bibilhan mo sila. Mga patikim lang na experience mo sa ibang bansa. Okay din naman yun. And the important issues na sa mga nakaka-receive, huwag kayo magrereklamo, sabihin keychain lang. Nail cutter na naman. Diba? Una sa lahat, inisip ka. Pwede ka talagang hindi isipin. Tama. Pwede ballpen na naman. Correct, diba? Parang ganun. Pwede namang yung ginastos nila dyan, no matter what amount it is, pwede namang binili nila for themselves eh. Tama. Pero naalala ka. Binili nila para sa'yo yan. So, huwag kang magrereklamo. Huwag kang mag-inarte. Huwag kang ano dyan. Ipagpasalamat mo yan, di ba? Hindi, tsaka, totoo ka dyan, partner. Yung mga Pilipino, basta pupunta sa ibang lugar, ibang bansa, ganyan, matik na iniisip talaga
yung yung pasalubong. Ganun tayo. Maski naman tayo partner halimbawa, umalis lang tayo, nag-work tayo. Pag-uwi natin, nag-iisip tayo, ano kung pwede mga pasalubong sa mga anak? Correct. Diba? Para ano kayang pwedeng mabigay sa kanila? Diba? Nasa dugo talaga natin Correct. yun. At nakakatuwa kasi siyang gawin. True. Masarap siya sa pakiramdam eh. So baka naman. So mga nang ibang bansa dyan. Hindi, yung ito nag-PM. Tama, ito. Segue talaga yun. Baka dami namin naman. sinabi sa'yo Dami ng tips yan Baka naman, girl. Patikim naman kung saan bansa ka pupunta. Diba? Patikim naman ng papasalubong dyan. Diba? Pero I think, hindi ko alam kung kung Pilipino lang talaga. Pero it's a good treat ng mga Pilipino, no? Na lagi tayong may uwi. Tingnan mo, sa mga pelikula, lagi may pansit yung bida. Basta nakasweldo, may pansit. Alam mo yun, may pasalubong. Totoo ka dyan. Ganun nakakatuwa siya eh. Kumbaga innate sa atin mga kabisyo yung kulturang ganyan na kailangan pag aalis ka, laging may pasalubong. Tama. Diba, yung nanay mo nga lang nag-apply sa POEA dati, pag uwi ng probinsya may pasalubong Diba? Nag-apply lang yun Correct, hindi pa siya nakakaalis. Pero pag uwi niya may Dunkin, di ba? Ganon. May pa-biscuit pag uwi ng bahay. Kasi isang magandang treat natin yan yung inaalala natin yung mga naiiwan natin sa bahay. Naalala ko lang recently, di ba pumunta ako ng Palawan. Pumunta din yung team ni Mayet de la Rosa. Tapos nakakatuwa nung pumunta sila sa Baker's Hills, talagang ang dami nilang binili. Sobrang sarap naman kasi talaga dyan ng mga hopya, ng mga Baka naman may tira pa po dyan. Baka naman. Kahit yung mga harina na lang nalaglag galing sa hopya. Yung mga crumbs. Diba? Tinitira pa namin yan. Pwede pang ihalo yan sa Amoy-amoyin ko na nga lang. Hindi lang yun, partner. So soft drinksan mo lang yan, di ba? Meron na, di ba? Nakakatuwa na iniisip nila yung ibang tao na naiwan nila, mga kasama nila sa branch Mayet de la Rosa, correct. family members, di ba? Na kahit na mabigat tong box, di ba? Dadalhin ko talaga. Para sa kanila. Correct. Kasi tinanong ko sila, anong gusto mag-tour? Ang una nilang sinabi, saan makakabili ng pasalubong? Diba? Yun kaagad. So, napakagandang trait ng mga Pilipino yan. Hanggang ngayon very evident natin yung trait na yan. Correct. Diba? Pagpatuloy lang natin kasi masaya naman talaga yung nag-share ng experience. Correct. Hindi lang ng blessing ng experience. Tikman mo tong sampalok galing Thailand. Kahit diba? alam naman natin na may sampalok dito. Totoo. Diba? Iba din yung feels pag alam mong galing sa Thailand. Parang iba yung hangin. Ganun ba? Sharing is iba yung caring. tamis. Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Yung parang kahit na yung budget, limitado lang. Diba? Yung parang gano'n. Halimbawa, ang natatandaan ko, diba, kunyari sa mga Hong Kong, Singapore partner, meron dyan ng mga nail cutter, 7 sa isang set yun set yun, diba? Ballpen, nail cutter. Yan. Mga set, nakaset yan lahat keychain. Huwag ka magreklamo kung isa lang yung binigay sa'yo at hindi yung 7 perasong keychain. Kasi una sa, anong gagawin mo? 7 ba kotse mo? 7 ba bahay mo? Ang gagawin mo bang earrings yan? Kaya nga. Diba? Minsan kasi may mga iba ako na naririnig, nare-reklamo pa, ano ba yung keychain lang? Ano ba yan? Isang ballpen? Uy, pwedeng hindi nila ikaw inisip, pero inisip ka nila. Tama. Ganun. Halimbawa, tsokolate, di ba? Kung bumili ka na napakaraming Toblerone doon, dito ka na lang bumili. Totoo. Huwag mo na pahirapan yung sarili mo magbit-bit doon. Diba? So, kasi nga marami na. Yun nakakatuwa din sa Pilipinas kasi naging global na yung ano man tawag sa ganyan. Basta yung importation and exportation. Yan. Yung kasi, sinasabi natin na hindi na rin tayo nahuhuli. Kung kunyari noon parang ay nako, for sure pag galing ako ng Japan, ma-appreciate nila yung KitKat na green tea or KitKat na yun, yung matcha. Kasi green. Na meron lang sa Japan. Ang dami yun dito. Cash and carry. Diba? Kaya mahirap na ma-determine. Kumbaga dati, tingnan mo nung 80s and 90s, wow na wow tayo pag sinabing imported. Ano yun Kumbaga bukang bibig yun ng mga tita natin. Amoy tate. Yan. Wow, imported. Amoy imported. Kasi sobrang limited. Talagang nakaka-wow yung limit na mga products and goods nagaling sa ibang bansa. Ngayon, hindi mo na ma-determine na parang kahit imported yan na parang
Parang nasa Pilipinas lang din kasi nanggaling. Meron na din sa atin. Oo. Actually, may ibang mga brands partner na imported talaga siya pero locally made na. Meron din. Oo. Kunyari, hindi ko na sasabihin, may taste siya eh. Merong mga tsokolate, for example, na lasang kapeng barako ng Batangas. Oo, parang alam mo imported siya pero bakit lasang kapeng barako ng Batangas to? Ibig sabihin, lokal na siyang ginawa. Ganun. May mga ganun na. Oo. Oh, yun. Ang maganda naman doon, ang ganda ng Filipino traits of the pasalubong. And then, ang ganda din naman na globally, hindi naman din tayo talaga nahuhuli. Diba? Welcome natin ang napakaraming produkto na galing sa iba't ibang bansa. Correct. Mas mahal nga lang talaga pagdating dito. Hindi ka naman kailangan pumunta ng ibang bansa para matikman yan. Diba? Maski naman restaurants na dati, doon lang sa ibang bansa meron. Tapos ngayon, meron na sa Pilipinas. Kaliwat kanan na ngayong mga restaurant dito na parang wow, lahat magaganda at lahat masasarap yung mga binibenta nilang pagkain. True. Dati sobrang limited eh. Diba? Hindi naman na maganda. Nabubuhay yung ang napakaraming industriya. Yes. Kaya mabuhay po, piliin ang Pilipinas. Siya, exit na po kami. Enjoy the rest of your weekend. Mamaya tayo ulit kwento ng Mahiwagang Buray. See ya.